before we start, nais po namin na samahan niyo po kami. Let's declare what it says in Romans chapter 6 verse 9. Sabi po dito, "For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him." Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. You died and rose again 3 days after. But it was 2,000 years ago. Namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus at nanatili siyang buhay since then. At naniniwala po kami, alam ko, na naniniwala po tayong lahat na yung Diyos nating buhay, na kumikilos noon, gumagawa ng mga himala, yun din ang ating Diyos ngayon, na ating sasambahin at pupurihin sa araw nito, at ating muling inaasahan ang kanyang malayang pagkilos. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus. We praise you, Lord. Let us all worship Him. For through it all, You have always been there, Lord. Lagi kang nandyan. Through it all, through any season, Panginoon, lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. I just want to honor You. I just want to thank You and praise You, Lord. Hallelujah. Buksan mo nga po ang aming mga puso, ang puso ng iyong mga anak na naaabot ng gawain ito, Panginoon. Touch every heart, touch every soul this morning. Yes, Jesus. Ang katapatan mo.
Purihin ka ng bawat labi. Purihin ka ng iyong mga Diyos. Hallelujah. Yes, O Lord, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, nag-iisang hari ng aming buhay. Purihin ka, Tagumpay. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa katagumpayan mo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang nag-iisang anak ni David. Purihin ang nag-iisang anak ng Diyos sa taas-taas ang hari. Hallelujah, hallelujah to our Savior, our great Redeemer, our Savior, our Provider. At ikaw yun, Jesus, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, sinabi ko, Panginoon, sino ang sumusunod sa iyo, Panginoon, yung magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Mga sumusunod sa iyo, magkakaroon ng liwanag at buhay, Panginoon. Kaya ako po ngayong umaga, Panginoon, na sa aming pagpupuri sa iyo, ay may paliwanag pa, Panginoon, magliwanag pa sa buhay ng bawat isa. Ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong katakilaan, O Diyos. Maiyayag sa buong mundo na ikaw ang siyang tangi sa bigyan namin, Panginoon. Nag-iisang hari na dapat namin sambahin. Nag-iisang hari na dapat namin purihin. Buhay ka, O Diyos! Buhay ka, magkakailangan, Panginoon! Minsan ka lang ako namatay. Hindi na ito naulit, Panginoon. Bagos ikaw ay buhay magkakailangan. Buhay ka, tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa kalakasan mo, Lord, at itatagay ng pamamahala. Sa umaga nito, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, O Diyos, na tinatagay ng iyong mga anak, Panginoon. Sa lahat ng mga nakasasaksi, Panginoon, ang gawain ito, Lord, salamat po sa buhay nila. Kaya mo po, O Diyos, na iyong umaga, kami man po'y magkakaroon, Lord, maging isa po ang hangarin ng bawat isa. Maging isa po ang iyong inaaraw ang puso at yun ay yung mapapulihan ka. Ang basa mga Panginoon, may taas ka, tigit sa lahat, Panginoon, ay may taas. At naging isa katotohanan ng Panginoon na ikaw ay buhay. Ikaw ay tapat. Ikaw ay dakila, O Diyos. Hallelujah, karapat dapat ang pulili. Karapat dapat na sabay sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy ka na kong Diyos. Patuloy ka na magaling sa buhay ng maraming sa salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Salamat ka. Maraming salamat. Salamat sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. Kaya ako po, Diyos, na ang paumuna mo, ang siyang sumaming, Panginoon, sa magtatahagi ng iyong mga salita. Patuloy na maging galuyan siya ng biyaya. Magliwanag po sa ating mga buhay. Kahit si Kayan, iyong umaga, Panginoon. Wala kang paaalpasin, O Diyos, wala kang palalagpasin. Magbiyaya ka, Panginoon. Patuloy na ibusin mo ang kasalanan ng biyaya sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Muli ang magdaraang oras sa patuloy namin pinagkakatiwala sa makapangyarihan mo kamay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagkakita, pagkawalan ko sa salamat na malaman sa iyo. Ito po ang pagkakita sa mga Jesus.
Play daw, play. May the name of the Lord be blessed this morning. May His holy name be lifted up throughout the world. The Lord is worthy to be exalted. Jesus Christ is not dead, He is alive. What the Bible says in the book of John chapter 11 verses 24 to 25, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though he die, he shall live. Ako ang pagkabuhay na magmuli, na ang sino mang sumampalataya ay mabubuhay at hindi mamamatay. People of God, this morning I want to be honest with you. There is only but one answer. In the world of conflict, in the world of full of chaos, no other than Jesus. Jesus is the answer of all these longings and services. Jesus is the answer of the world. Jesus is the answer of every human being. Let me pray for a minute. Jesus Christ, we want to open our hearts before you. As we come to the throne of grace, we humble ourselves before you. Lord, we ask your divine intervention today. And the word itself, Lord God, full of complication after complication, Father. Nananalangin kami, Panginoon, at dumudulog sa iyo na sa oras na ito. At simula ng pakikipagbaka sa pananalangin, Panginoon, ay palalayain mo muli ang aming bansa. Palalayain mo, Diyos, ang bawat bansa na sinakop ng mga salot na ito sa pangalan ni Jesus. Inaangkin namin ang pagkilos mo, O Diyos. Patuloy kaming magtitiwala, Panginoon, sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagsinungaling. Diyos na laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Nais namin ang pangakong yan sa umagang ito'y maranasan ng iyong bayan, maranasan ng bawat bansa, maranasan ng bawat nilikha. Lord, marami pong salamat sapagkat muling maipapahayag ang magandang balita ng kaligtasan. For the people to know the Word, and the Word is truth, and the Word is life. Naniniwala kami, Panginoon, ngayong umaga. Something good is going to happen. May magagandang bagay na mangyayari, Panginoon. At sa bawat araw ng tao ay magtitiwala sa iyo, may mangyayari, Panginoon. At ang pangyayari niyan ay bagay na kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan sa buhay. Mahayaan mo, Diyos, ang iyong alipin ay muli mong itago sa likuran ng iyong krus. Ikaw ang maitaas at ako ang maibaba, Panginoong Diyos. Sa buong daigdig, sa Luzon, Visaya, Mindanao, ang bawat lingkod mo, Panginoon, ay pinangangaral ng iyong salita. At ang iyong salita, taglayang pangako na hindi babalik ng walang kabuluhan. You have stated even, Lord, in the book of Gospel, in Matthew chapter 4, verse 4. In Luke chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded in the mouth of the Lord Jesus Christ. Lord, we entrust to you all these remaining hours in Jesus' mighty name, and I seal it, Lord, in Jesus' name. Amen. We just arrived to study or to stress this very important passage this morning in Colossians chapter 3, verse 15, which is entitled Peace in a World of Conflict. Peace in a world of conflict. Kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Kapayapaan, ang sabi ni Pablo, sa gitna ng kabulumihanan at pagkabalisa ng tao. Kapayapaan,
Diyos sa bawat isa, sa gitna ng pagtatalo, sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, sa hindi mga makatarungang karanasan, mga katanungan sa buhay, bakit pinahintulot at bakit nangyari ang mga bagay na ito. But God says, peace in a world of conflict. There is peace in a world of conflict. We will read this in Ephesians or Colossians chapter 3. Let the peace of Christ dwell in you. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. How can we be thankful in times of trouble? How every single person of people of God, the one who created by God, be thankful in times of trouble, in times of this catastrophe. How can we be thankful in times of trials, in times of trouble, in times of sickness, in times of chaos? But God says, let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body, you were called to peace, and be thankful. I want to start this Sunday service for the glory of God, looking back in the creation of God in Genesis chapter 1. The word defines, in the beginning, God created the heavens and the earth. The book of Genesis provides an indispensable information, ang mapapagkatiwalaang impormasyon na mauunawaan ng tao kung ano ang kahulugan ng buhay at ng kasaysayan. Its most valuable insights in the book of Genesis are: 1. The entire universe owes its existence to a wise and powerful Creator. Dapat maunawaan ng sang sinukob, sang sinilikha, sang libutan, na walang ibang kumukontrol ng daigdig na nilikha ng Diyos, walang iba kundi ang lumikha. Sa mga panahong ito'y alam ng Diyos ang nangyayari at kaganapan sa daigdig. At kung alam ng Diyos, at kung sa umagang ito'y nagtitiwala ka, may magagawa ang Diyos sa gitna ng sigalo. Amen. Peace in a world of conflict. Human evil stems from refusal of the first human to obey the rules of Creator. Itinighana ng banal na kasulatan na ang tao sa kabila ng kabutihan at pagkakalikha ng Diyos sa langit at lupa, ang tao ay darating sa pagsuway sa mga utos ng Panginoon. Ito yung kasaysayan ng aklat ng Genesis. Yung ikatlo, God preserves knowledge of truth and rightness by separating one man and his descendants from the rest of corrupted humanity. Mangyayari ang kasamaang ito dahil mayroong mga sumuway. But I would like to stress the beginning of creation of God. In verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. The following verse 2, and the earth was without form and void, darkness was upon the face of the earth. Ito po yung kalalagayan. Wala pang ganda, wala pang siluanag, wala pang makikitang ang tao ay matutuwa sapagkat puno ng kadiliman, balot ng kadiliman. And this is the very reason why you need to understand the book of Genesis, why it happened, why God created the heavens and the earth. And it follows, let there be light in verse 3. The last part is, and God saw the light that it was good in verse 2. Nakita ng Diyos na napakabuti talaga ng daigdig ay may liwanag. In verse 9 and 10, waters flow. God saw that it was good. Nilagyan ng tubig, ng dagat, na pwedeng palikinabangan ng tao. In verse 11, another, the pork, the grass, the herbs, the seed, the fruit, after his kind,
God saw it that it was good. Lahat ng buhay na tanim, hayop na mapapakinabangan ng tao ay nakita ng Diyos. And God saw it was good. Following verses in verse 13 to 18, on the evening and morning, days, signs of seasons, days and years, gabi, umaga, araw at liwanag ay itinadhana ng Diyos ng mga araw at ng mga taon. In verse 18, firmament of the heaven to give light upon the earth, division of light and darkness. Kaya may liwanag at may dilim. Nakamamangha ang pagkakalikha ng Diyos sa daigdig. And God saw, again, it was good. The last two verses, moving created, creatures, every little things after their kind, and God saw that was good. Every little things that move, every living creature that moved upon this earth, and God saw it was good. And then again, God blessed them, saying, be fruitful and multiply. Ito pong be fruitful and multiply after the creation of the Lord Jesus, our God. Sabi niya, humayo kayo at magpakarami. Ang sagot ng maraming tao, ayan, humayo kami at nagpakarami at dumami ang anak. Hindi po pagpaparami ng anak ito, hindi po pagpaparami ng punla at binhi upang ang tao ay maigising sa daigdig nito. Now, to remember these passages from verses 1 to 25, now, the following verse 26. And God said, let us make man into our own image. Dito po nilikha ng Diyos ang tao. Pagkaraan likhain ng Diyos ang pangangailangan ng tao, sapat, labis, at mapupuno ng kagalakan ang isang tao na nilikha ng Diyos bago niya likhain ang langit at lupa o ang tao ay inihanda na ng Diyos ang kailangan ng tao. In Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Heaven and the earth finished. Sa kabanatang 2, aklat ng Genesis, natapos na ang pagkakalikha ng Diyos sa langit at lupa. Maging ang tao. But on the seventh day, God rested from all His work which He had made. Pagkatapos ng ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga at nang makita niya na lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. And God saw it was very good. Dito lamang po dumating yung it was very good. At tinignan ng Diyos ang kanyang nilikha kasama ng lalaki at babae ng tao. Natuwa ang Diyos. At doon niya sinabing it was very good. Napakabuti. At siya'y natuwa. God blessed the seventh day. Sanctified it. People of God, what happened to days? Questions in life. Ano ang nangyayari? Ano ang naging sukli ng tao sa gitna ng kabutihan ng Diyos sa pagkakalikha ng langit, maging ang tao? Gayong pinrovide, gayong ibinigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. At pagkatapos ibigay ang bagay na kailangan ng tao, ano ang naging dahilan? At itong kasaysayang ito'y magbibigay sa atin ngayong umaga na ang naging dahilan kung bakit ang tao ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. The fall of man because of disobedience. Itong pagsuway ay aani ng kaguluhanan. When we disobey God, destruction follows. Well, but when we obey God, blessing will follow. Ito yung aral. Sa sino mang sunusuway ay darating ang kapahamakan. Sa sino mang hindi sumusunod sa palatuntunan ng prinsipyo ng salita ng Diyos, ay may sagutin sa harapan ng Panginoon. Today, you will having this what we call the check and balance in life. Pag-aralan natin, maging balanse tayo. Sa banal na kasulatan, walang sumuway na pinagpala ng Diyos. Sa lahat ng luma at mga bagong propeta sa kasalukuyan, and even the early church, those who disobey, they will be punished. They will receive wrath of God. They will be in the line of judgment. But those who obey, they will live abundantly and be blessed to others. Again, in Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and come fall short to the glory of God.
Kaya nga, wala pong nakaabot sa patuntunan ng Diyos dahil ang tao ay nagkasala. From that very first day when men disobeyed God, the following generation after the 40th generation will fail. Ito po yung sin's nature ng tao, na minani ng tao sa kasalanan ng ating mga ninuno. Dadapat napakabuti ang Diyos sa paglat sa aklat ng Roma, Kabanatang 6, talatang 23. Reading the scripture in the Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tignan niyo po ito. Sa kabila na ang tao ay mapapahamak sa kasalanan, pamumuhay sa kasalanan, sa kadiliman, nagbigay ang Diyos ng pag-asa. Nagbigay ang Diyos ng isang talata na magbibigay sa iyo at sa akin ng pagkakataon na sa gitna ng kaguluhan ng daigdig, may kapayapaan. Hindi lamang iyon. Sa gitna ng mga katanungan sa buhay, paghihirap, sa ilalim ng mga mabibigat na unos ng buhay at pagsubok ng ating mundo, ang sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. We have eternal life despite and in spite of what is happening today. Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 4 stated, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all the commands I give you today. Sa ibang translation, if you hearken to the voice, if you diligently hearken to the voice of the Lord, all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord. Kung inyong pagsusumikitang pakinggan ang tinig ng Diyos, ang pagpapala ay darating sa buhay ng tao. This is the promise. Blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Pagpapalain ka ng Diyos sa siyudad, pagpasok at paglabas. But what happening today is so different. Kaiba ang nangyayari. Hindi pagpapala ang kaganapan ng daigdig ngayon. Makikita natin, ang kasalanan ang tanging hadlang kung bakit hindi makamit ng tao na nilikha ng Diyos ang buhay na maganda at sagana. Another blessings follow. Says, blessed shall be the fruit of thy body, the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. These are the things that people needs today. The shelter, the clothing, and the food. But what is happening for our body? Ano ang nangyayari sa katawan ng tao? Puno ng karamdaman, sigano, at nagtatanong kung kailan malulunasan ang kaganapan sa ganitong uri ng karamdaman. It talks about the blessing beginning verses 1 to 4. But beginning verse 15 in 28, the same chapter, I would like to stress this 4 consecutive verses. And because of disobedience, the opposite of obedience is disobedience. And once we disobey, God's distractions follow. But the moment you abide, that the moment you obey the statutes and the precept and the law of the Lord, you will be blessed abundantly. And there is a bonus. You will have eternal life even. 28 verse 15. But it shall come to pass, if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung hindi mo pakikinggan ang tinig ng Diyos at hindi sumusunod sa lahat ng kanyang mga inuutos, though shall this curse shall come upon thee and over thee. Tingnan niyo po ito. Kapag hindi mo hinanap at pinakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos, darating ang sumpa, darating ang kagutuman, darating ang kaguluhan. The very reason why, because people disobey the statutes of the Lord. Mamaya makikita po natin ang mga larawan ng pag-aaral na ito. Again, the succeeding verse,
Cursed shall thou be in the city, and cursed shall thou be in the field. Saan at anong bagay na pwedeng itaas na pwede siyang mabuhay dahil siya may palayan at maraming ari-arian? Anong uring kapangyarihan meron ang mga salapi na pwedeng magbigay sa atin ng lunas sa ganitong uri ng karamdaman? Ano ang pwedeng ipagmalaki ng tao na kakayanan na inabot niya ang lahat ng estado ng mga edukasyon dadapat sa panahong ito ay sa lahat sa kapangyarihan? There's nothing wrong about education. But I tell you, people of God, education is good. But education without God is full of chaos. The very reason why we preach the gospel, for us to pray for our dear president, that our God, the loving God, the one who created the heavens and the earth, that God will give wisdom for every leaders of nations. We need to pray for that, na bigyan ng Diyos ng karunungan ang bawat namiminuno ng bansa. At kapag nagkaroon ng banal na pagkatakot ang namiminuno ng bawat bansa, magiging matuwid, and that righteousness exalt the nation. There is only one. For us to exalt this nation, we need to be righteous. Then if you are in Christ, you are righteous. But if you are not in Christ, you are still unrighteous. And I want to be honest with you, people of God. Blessing for obedience, destruction for disobedience. It is the same presently. Ganun po ang mayayari. Kung nangyari sa nakalipas, sa mga dumating na panahon, baging sa kasalukuyan, it is the same presently. Blessing for obedience and destructions for disobedience. But in Romans chapter 8 declared, if God is in us, who can be against us? This particular verse in the book of Romans, lagi itong sinasabi ng mga lingkod ng Diyos, mga aral sa teolohiya, mga aral sa doktrina ng mga salita ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang kalaban? But inverting this passage, but here, if the Lord be against us, who can be for us? If God is in us, who can be against us? That's the right word. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang kalaban? But this, if the Lord be against us, who can be for us? Answer me right now, bluntly speaking to you, in front of you, this message. If God be against us, who can be for us? Laban ng Diyos ngayon sa kasalukuyan dahil sa pagsuway ng tao. At sa pagsuway niyan, kaya nakararanas. Hindi lamang ang ating bansa, kundi ang buong sansinukob, buong sambayan, buong bansa, globally. Because the world is in a sin-sick world. The sin-sick world. So we need to have the spirit of peace in the world of complete. Kailangan ng tao ng kapayapaan. Kanino magagaling ang kapayapaan? Maraming tao na nagsasabing, kilala namin ang Diyos. At ang Diyos natin ay pare-pareho lamang. Kung kayo merong Diyos, kami ay merong Diyos. Makinig po kayo. And I want you to challenge you, people of God. Listen good and listen well. In Matthew chapter 15, verses 8 and 9, itinakda sa salita ng Diyos. Ito yung nangyayari sa daigdig. Kami naman ay merong Diyos. Pare-pareho lang ang ating Diyos. Makinig po kayo. Ang Diyos po natin ay banal. At makinig po kayo. If God is holy, then we need to be holy. But the things to consider, the word holiness defines in an invert, which is different from the word what is stated. In Matthew chapter 15, verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Pag tinagalog niyo po ito, ang bayang ito, ang mga taong di ginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapat walang laman ng kapangyarihan ang kanilang puso. Ang tawag sa mga taong to, lip service. They know God, but their heart is without power. But their hearts are far from me. Tingnan niyo po ito, in verse 9. They worship me in vain. That teaching are merely human rights or human rules. Sinasabi nila na ang pagsamba sa kanila ay turo ng tao. Makinig kayo, mga kapatid.
At dumating na ang panahon sa aklat ng Juan 4 na ang tao ay sasamba sa akin sa Espiritu at katotohanan. God is a Spirit, so we need to worship God in Spirit and in truth. Jesus is the answer. Listen good and listen well. What is happening today in globally, there is only one answer, and the answer is Jesus Christ of Nazareth. Let's give a hand of praise for this. Going back to that title, Peace in a World of Conflict, let me read again this passage. In Colossians chapter 3, verse 15 again, to remind you, people of God, let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of the body, you were called to peace and be thankful. People need grace in times of crisis. Are you listening? The world needs grace in times of trouble. The world globally needs grace in time of disasters. Peace in a world of conflict. Church, now we live in a difficult times. Despite advances of every side, everything is pasteurized, homogenized, pressurized, psychoanalyzed. For the first time in history, civilization faces annihilation. This monocular biological war threatened the world itself, to hunt down man, where he is to suffocate him, incriminate him, infect him, or drive him into a radioactive world. And come to think of it, people of God, infect him. Merong infeksyon na nangyayari sa daigdig. At walang tanging magbibigay ng lunas niyan, kundi na ikaw at ako na nilikha ng Diyos ay magtiwala sa lumikha sa iyong buhay. Ikaw na nilikha ng Diyos, kung nakikinig ka sa akin, kabilang ka sa sambahayan ng Panginoon. The people of God who are listening today, may impeksyon na nangyayari sa daigdig. Isang uri ng karamdamang hindi mo nakikita, pero nakikita ng Diyos kung ano ang solusyon dyan. Kung sa umagang ito, habang nakikinig ka at minamasdan mo ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang tanging solusyon sa nangyayari sa daigdig natin, sa buong bansa, sa bansang Pilipinas, sa bayan ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. The only answer, though these words were penned several on many years according to the Word of God, people still keep on sinning and sinning. Sa kabila na ang pangako ng Diyos, ikaw at ako ay patatawarin at lilinisin sa iyong mga kasalanan at ilalagay ka sa kaharapan ng Diyos Ama na puno ng kabanalan. But still, the world is still go on sinning and sinning. And this is an inner peace that comes by believing in Christ. So kapag kaguluhan ang nangyayari, kailangan ng bayan ng Diyos ng kapayapaan. At ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ito sa buong mundo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Few people really know much about inner peace in a world of conflict. Ilan lamang ang nakakaunawa. Sa gitna ng kaguluhan ng daigdig na ito, na ang tao ay may kapayapaan, ilan lang. Pero mas marami silang alam, they know more about hatred than love. They know more about hatred than love. Ito yung nangyayari sa daigdig na ito. Mas mahigit ang yamot at galit at puot na higit sa pag-ibig. Anong uring kasaysayan sa daigdig na ito na ikaw ang nilikha at ito'y kapwa tayo nilikha ng Diyos? Why we need to hate one another? God needs love because God is love. Kailangan ng Diyos ang pagmamahalan sa isa. Stated in the book of Matthew that God says, love one another. Love God with all your heart and with all your soul and with all your spirit. Love even your enemy. Love even thy neighbors. Ang panahong ito hindi kailangan ng galit at puot at pagtatalo.
Ang panahon ito, ang kailangan ay ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. More about lust than love. Some use their lives seeking ammunition in battles and pills to fight their daily battles. Kaya nga nakatutuwa eh. Nagtakda ng panukala ng ordinansa ang bansa, ang gobyerno, at ang bawat nasasakupan ng pamunuang ito na ipinagbabawal ngayon ang pagbibili ng alak. Sapagkat ang alak ang karamihang solusyon ng problema. Mga kapatid, mga magulang at minamahal, hindi alak ang solusyon sa problema natin at sa problema ng daigdig, kundi ang Diyos. And if you're listening right now, no one can escape about the events. No one can escape what is happening about the events globally, the tide, the trouble, and the only answer is Jesus Christ. In Matthew chapter 11, verse 28, I want to be honest with you. Matutuwa ka sa pangako ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. In Matthew chapter 11, verse 22, it takes us to challenge to be a part of these promises. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tinatagalog ko, ali kayong mga napapagad, kayong nagugulimihanan, kayong mayroong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Eh, yung pagbibigay sa atin ng gobyerno na home quarantine, nakatutuwa. Kaya yung tao nagpapahinga sa bahay. Ang kapahingahan galing sa Diyos. Tingnan niyo po ang tao ngayon. Iniuutos home quarantine. Enhanced community quarantine. Ito yung pagka sumunod ka rito, magiging mabuti ang resulta. Amen? Kapag sumunod ang tao ayon sa panukala ng batas na pinahintulot ng Diyos sa bawat namiminuno ng bansa na sundin, sapagkat walang namiminuno ng bansa na ito na hindi pinahintulutan ng Diyos, and they are also God's delegated authority. Once I saw and watched while our dear beloved His Excellency President Roa Duterte says, kung gusto ninyo na matapos ang lahat ng ganitong mga uri ng kaguluhan at sakit, disiplinahin natin ang ating sarili. Nasa atin ang napakabilis na solusyon kung susundin natin. Mga karamdamang hindi natin nakikita, kung didisiplinahin ng bawat isa, hindi magiging malaking problema ito. At ang solusyon, ang pagsunod. Ang problema, kaya maraming na-curfew. Anong ginagawa? May standby pa, manuot ko ano nangyayari. Ayun, nung madampot ay nagalit pa. Dahil sa pagsuway. And the moment you disobey according to the rules that bestowed by God to every leaders of the government globally, you will be punished. Kaya gumawa ang Diyos ng batas at binahintulutan ng tao gumawa ng batas. And we have that. The three consecutive part of this community is about the legislative. Ang legislatura, ang judikatura, the judiciary, and the executive. Those are the three important cabinet of the whole world. The executive, the legislative, and the judicial. Kaya sila yung gumagawa ng batas. And the moment they made, they signed, they approved, they sealed that law, people will obey and people will submit. But the moment you disobey the law, you will be punishable. Kaya yun po, maganda eh. Kaya kung walang batas na ginawa ang Diyos sa tao para sumunod, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Salamat at meron tayong nagpapairal ng batas na ang sino magsumunod, wala hong disgrasya mangyayari kung hindi puro pagpapala at mabuting buhay. In James chapter 4, verse 7 up to 10, reading the scripture, come unto me, those who are heavy laden, and I will give you rest. Mga magulang ko't kapatid, kung ikay napupuno ng kagulimihanan, takot at pangamba sa nagaganap sa daigdig, ang kapahingan at kapayapaan ay nasa Diyos. Amen. According to James chapter 4, verses 7 and 8, submit yourself then to God and resist the devil, and he will flee from you. I want you to look and watch very carefully this passage. Magpasakop kayo sa Diyos at salangsangin ninyo ang dyablo at ang dyablo ay lalaya sa inyo. How can you rebuke
How can we disperse? How can we distract the enemy and his cohorts while we are not submitting ourselves before God? How can you resist what is happening today? How can you and I rebuke what is happening in today's trouble if you are not in Christ? You can resist the devil if you are in Christ, and the devil will flee from you. Kaya nga magpasakop tayo sa Diyos at salansangin natin ang kaganapan na nangyayari sa daigdig. Yung mga taong nagpapasakop sa Diyos ay binigyan ng Diyos na kapangyarihan sa lansangin ang lahat ng pumupuno ng kabuluhan sa sandaigdig. Follow it again. Come near to God and He will come near to you. Draw near to God and God will draw near to you. Ang tao, kailan lalapit sa Diyos? Pag may problema, pagkapuno ng salot at kagalumianan. Lumalapit ang tao dahil meron silang kailangan. Ano kailangan ng tao ngayon? Pagkain, tahanan at suotin, food, shelter, and clothing. The common use. But remember that man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. There are two kinds of foods. Kailangan ng tao kumain. Ano say, meron ka ng bigas, meron ka pang dilata, meron ka pang rasyon. At pagkatapos, babalik ka ulit sa kasalanan. At hindi ka magbibigay pugay at pagsamba at pagdalo at pagkilala at panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. You're not walking a close intimacy. Those who provide everything you need. Ito ang kulang sa tao. Ibinibigay ang pangangailangan. Pagkatapos ibigay ang pangangailangan, babalik ulit sa buhay na wala sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, maghugas kayo ng kamay. Wash your hands and silvers and purify your hearts and you double-minded. Linisin ninyo ang inyong mga puso. Kayong pabago-bago ng pag-iisip. Followed, grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Kaya nga, palitan ninyo ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Ano pong uring aral ito? Maraming tao, pagdating sa kagalakan, andyan lahat yan. Pagdating sa kalayawan, andyan lahat yan. Pero pagdating sa paglakad sa kabanalan, makikita niyo po, bilang na bilang ang tao na sumusunod sa palatuntunan ng Panginoon. To conclude this passage, trouble has become the common denominator of mankind. Money, fame, fortune, cannot escape it. Hindi makaliligtas kahit ang tao may pera. Mayaman, kilala at may impluwensya at makapangyarihan, hindi makaliligtas sa galit at puot at parusa ng Panginoon. Not unless you submit yourself to God. Then you have the power to resist the devil and the devil will flee from you. But we do not have to live in a disgrace and defeat. Ito po ang magandang balita na nais kong ipaabot sa inyo sa uling bahagi ng pangangaral na ito. Hindi dapat mawalan ng pag-asa ang tao at mabuhay sa kawalan ng pag-asa at pagkatalo. In place of fear, Christ promised hope and trust. Ulitin ko po ito. Hindi dapat mabuhay ang tao sa kawalan ng pag-asa at panghihinawa at pagkalupig. In place of fear, Christ promised hope and trust. Sa gitna ng pagkatakot ng sangsinukob, ang Diyos ay nag-aalok ng pag-asa at pagtitiwala. May pag-asa kung ikaw ay may titiwala sa Diyos. May pag-asa, kaibigan kapatid, kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Ano yung pagtitiwala? Again, to give this subtitle in the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 and 6. Open your spirit very wide if you're listening, if you're watching this event. In Proverbs chapter 3, verse 5, ano yung pagtitiwala? Paano magkakaroon ng pag-asa at pagtitiwala ang tao? Itinakda sa Diyos. Na sabi ni Haring Solomon, the wise among the wisest, the wise man ever created by God, and this is King Solomon. Trust in the Lord with all your heart, and lean not into your own understanding.
Pag tinagalog niyo po ito, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang magtitiwala sa iyong karunungan. So, nasaan ang karunungan ng tao ngayon? Bakit hindi gawin ng tao ang kanyang inabot ng edukasyon? Bakit hindi niya sugpuin sa taas ng antas ng kanyang mga tinapos? Sugpuin ang salot at sigunot na ito. Isa lang ang pwede sumugpok ng salot na ito. Yung ikaw ay umasa at magtiwala sa Diyos, may magandang mangyayari. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Kaya pagdating po doon sa kaunawaan, maraming tao hong nagsasabi, marunong ako. I have reached the peak. I have reached the peak. Naabot ko na ang taas ng edukasyon at mga kapangyarihan, karanasan. Pero nasabi, huwag kang magtiwala sa iyo sarili ng buong pag-iisip and other things. In all your ways, submit to Him. Sa ibang translation, in all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. And He shall direct the path. In verse 6, which is very challenging, in all your ways, sa lahat ng iyong mga lakad, alalahanin mo ang Diyos. At Siya ang magtatakda ng lahat ng iyong mga daraanan. Napakagandang kilalanin ng kapangyarihan ng Diyos. Napakagandang magtiwala sa karunungan ng Diyos. Sapagkat kapag inalala mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo at ikinukonsulta mo at ipinagpapaalam sa Diyos, lahat ng bagay na daraanan mo ay magiging mapayapa at maganda. Palapakan natin ang Panginoon. In place of guilt, He offers forgiveness. Kaya po yung the first saying, kung kayo po'y nakinig, the last episode of this live telecast, sabi, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tanungin mo ang tao, alam lagi ang ginagawa. Oo, yung kumain, matulog, mamasyal, mamili, magsaya. Alam ang ginagawa, meron sa sariling katwiran, at siya lagi ang tama. Hindi magkakaroon o magpapahiyang gatas na tinatawag natin. Hindi siya kumukonsulta kanino, kundi siya ay nagtitiwala. Lagi siyang may alam. Pero sa ilalim ng karanasan ng tao sa kanyang pagkaalam, mapapahamak po siya. Kasi kailangan natin ng Diyos at ang kanyang karunungan. But we do not live to disgrace and defeat. In place of fear, Christ promised hope and trust. Again, I'm repeating. In place of guilt, He offers forgiveness. Peace in a world of conflict can be yours. Peace comes through a personal relationship with God's Son. Peace can and will be yours as you make a decision to invite Christ into your life. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang ang daigdig, hindi lamang ang bansa. Maski ikaw, kapatid, magkakaroon ka ng kapayapaan. Isa lang to. The scripture stated in the book of John, chapter 1, verse 12. John chapter 1, verse 12. For as many as He received Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believes on His name. Sapagkat ang marami na sa Kanya'y tumanggap ay binigyan niya ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. And if you are not still, you're not in or belongs to the family of God, it's your time. This is your time. This is your destiny. This is your point of contact. Hearing the word for you to be challenged, for you to be awakening, for you to be reopened. Even to them that believe on His name. Binibigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ang sino mang tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at mananakop ng kanilang mga buhay. People cannot, I myself cannot to be a part of this family without Christ. Kaya, kung ikaw ay tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at mananakop ng iyong buhay, at doon ka lang niya ibibigay ng karapatang maging anak. Kaya hindi ho lahat ng
Diyos ay pare-pareho. Ang Diyos ay banal. At ang lahat na naniniwala sa Diyos ay dapat magpakabanal. Those who believe that God is holy must live in the spirit of holiness. And I warn you, people of God, those who are wicked before God, they will be punished, they will be judged. But those who are living and walking in the righteousness of God, they shall be blessed. In what area of your life need healing? Ang estado, ang bansa, ang buong daigdig ay nangangailangan ng kagalingan. God can restore everything. I mean everything. I mean everything. God can restore everything that Satan destroyed. His healing touch brings restoration and help to all areas of life. Ang paghipo ng kamay ng Diyos sa iyo ngayong umaga, ang paghawak ng kamay ng Diyos sa ating bansa, sa ating daigdig, ay muling ibabalik ng Panginoon ang mga bagay na mabuti, maganda sa harapan niya kung ikaw ay magtitiwala na ang Diyos ay ang dakilang manggagamot. Exodus chapter 15 verse 26 says, Exodus 15:26. You see the last passage. And God said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do what is right in His sight, at kung gagawin mo ang tama sa kanyang paningin, and will give ear to His commandment, pakikinggan mo ang kanyang mga utos, at susundin mo ang lahat ng kanyang mga panukala, I will put none of this disaster upon thee. Hindi kita ilalagay sa mga bagay na kapahamakan at kaguluhan at sigalot at salot, kundi sa pamamagitan na kung ano ang ginawa kong pagliligtas sa bansang Israel, ay ganun din ang aking gagawing pagpapagaling sa iyo, sapagkat ang sabi ng Diyos, for I am the Lord that healeth thee. We have the great healer. God can heal our country. God can heal the world itself. And God can heal you in every sickness. Whatever it is, there's a help for you and for us today. May tulong. May manggagaling na kagalingan sa ating bansa. Mayroong kagalingan na magaganap sa daigdig. At ang kagalingan iyan ay nagmumula sa dakilang manggagamot. The great healer among the healers. And no other than Jesus is the great healer. Jesus is more than psychiatrist. He is not but more. He is the very Son of God who loves you and wants to heal your heart and even nation after nation. Nais ng Diyos na pagalingin ang pusong balisa. Nais pagalingin ng Diyos ang lahat ng uri ng karamdaman kung ikaw at ako'y magtitiwala. Sa mga oras na ito, kung ikaw'y nasa banig ng karamdaman, nasa loob ng iyong silid na nakikipagbaka sa iba't ibang uri ng sakit, nais kong sabihin sa inyo, I have a good news for you today. And that is the great healer, no other than Jesus. God says, I am the Lord that healeth thee. Kayang pagalingin ng Diyos ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa katawan lupa ng tao. God can heal your physical. God can heal your emotional. But God still, the last but not least, the most important, that God can heal you in the spiritual. Ngayong umaga, ang sabi ng Diyos, may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. There is peace in a world of conflict. Kung nais mo ng kapayapaan sa umagang ito, kung nais ng daigdig ng kapayapaan,
Kung nais ng ating bansa ng kapayapaan, kung naririnig mo ang tinig na ito, saan ka man naroon, nais kong ipaabot sa iyo. Mananatili ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng kaganapan. You just believe and trust the Lord God Jesus. There is hope. There is peace and there is joy in the presence of the Lord. Maaaring balot ka ng presensya ng pagkatakot ngayon, pero iba ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa buhay ng tao. As I pray, be in the presence of the Lord. As you bow down your head and be in the spirit of prayer. I'm praying for only for you, but the people of God, the one who created by the Lord Jesus Christ, the creation of God. Kami naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, itinadalangin ko, Panginoon, mula sa aklat ng simula, in the book of beginning, up to the book of Revelation, you have challenged us, you have given us your word, and we trust in your word, Father. Lord, we come before you. As we come to the throne of grace, Lord God, we humble ourselves before you. Again, Lord God, this prayer will be repeated and repeated because this prayer is come from our heart. Galing ito sa aming mga puso. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will heal from heaven, and I will forgive their sins, and will heal their land. Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, at hahanapin ang aking katwiran, tatalikod sa kasalanan, at mula doon sa langit ay pakikinggan ko ang kanilang panalangin, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Panginoon, the world needs healing. Our land needs healing. Our body needs healing. Our physical condition needs healing. Our emotion and feelings need healings, Lord. Ang aming damdamin, puno ng galit, poot, pagtatalo, nangangailangan ng kagalingan. Ang aming bansa, Panginoon, ay nahaharap sa mabigat na unos ng pagsubok ng karanasan ng daigdig. Nangangailangan ng kagalingan. Diyos, kami nananalig sa iyong pangako na ang lahat ng ginawa ng tao sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, at ito ay iyong kaloob na lahat na naghahanap buhay, nagpapagal, dapat lamang silang magsaya, bumali ng pagkain, pumunta sa nais puntahan, at gawin ang dapat gawin. Ito man ay iyong kaloob. But you have said, Lord God, in the last part of that chapter 12, Ecclesiastes, in the book of Ecclesiastes, all is vanity and vanity. Kaya lahat ng pagpapagal ng tao, kapag wala ang Diyos, ang lahat ay walang kabuluhan. Isa lang ang nakita ko sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ni Haring Solomon, na ang tao ay magkaroon ng banal pagkatakot at sumunod sa kanyang mga utos. Fear God and obey His commandments. For you to be restored, for our country, for our land, for our nation to be restored. Fear God and obey His commandments. Magkaroon ka ng takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. You see the passage in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name will humble themselves. Patawad sa aming mga kasalanan. Patawad sa kasalanan ng aming bansa.
Patawad sa aming mga karumihan at kadiliman. Sa harapan mo ngayong umaga kami nagpapakumbaba. Sa lahat ng lumabas sa aming labi, sa lahat ng laman ng aming puso, isip at diwa at karunungan. Patawad, Panginoon, at hinahanap namin ang isang buhay na matuwid sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Turo mo kami tumalikod sa mga kalikuan at kasalanan. At mula doon sa langit, pakikinggan mo ang aming panalangin. Salamat sa pagpapatawad ng aming kasalanan ngayong umaga. At naniniwala kami, kasabay ng pagpapatawad ng aming kasalanan. Kasalanan ng bansa, kasalanan ng daigdig, kasalanan, Panginoon, ng mundo. Doon darating ang kagalingan ng aming lupain. Panginoon, we pray for the healing of our lands. Healing of our world. Yes, Lord God, we trust and we believe that in your word there is peace, even in times of complication. There is peace in the world of conflict. Lord, we pray for the COVID-19 virus will end soon. In all these circumstances, what we are facing now. We pray for our dear family. We pray for the community, sub-the community, and the whole nation itself. We pray for protection against COVID-19 that has been created fear, crisis, and causing death globally. We pray for those, the frontliners, the doctors, the practitioners, the nurse, and the assistants, and those who are battling sickness inside the room, for the complete healing in Jesus' mighty name. We declare, we rebuke, and we pronounce the virus to stop spreading right now. In Jesus' mighty name. Stop it in Jesus' mighty name. Because we believe that God is our healer. And healing is flowing right now to our land. Healing is flowing right now to our body. Healing is flowing right now to our emotion. Healing is flowing right now to our spiritual. Lord, we ask that miraculous provision for the poor and the daily wage earners. Yung mga walang hanap buhay ngayon, na hindi makapagsimula kung saan kukuha ng makakain at maayos, Panginoon. Lord, we ask for your divine provision because we believe that Jehovah is the Jehovah our provider, the Jehovah Jireh. Protection of wisdom for all frontliners and medical practitioners that are still finding a cure for this virus. Again, Lord, we believe that there is only one solution, that there is only one healer who will cure for this virus in Jesus' mighty name. This is the blood of Jesus who take away the sins of the world. The blood of the Lamb is the cure of all this sickness and illnesses. We pray for our men in uniform, for our soldiers, policemen, politicians, and other sectors of our community that leads our destiny and the government itself. We pray for our dear President Rodrigo Duterte and his family. Give him wisdom, protect their lives, Lord God. The whole entire family that he belongs, Lord. We pray for the Vice President. We pray for all the senators. We pray for all the congressmen. We pray for all the governors, the mayors, and the men in uniform and the all public servants of our country, Lord. We pray for all the church leaders, pastors, workers, and all those religious men of God, God's people to unite in praying, Lord. For us to win this battle, we need to trust in you, Lord. Lord, again, we are not destined to be defeated, but we are destined to be victorious. And right now, Lord, we ask the complete deliverance, Father, in Jesus' mighty name. Lord, we pray even for our Barangay 42B officials, for our beloved Lord God, BGY Captain, the Los Angeles Arman, the Dugay family, the Adriano family, the Ramos family, the Valeda family, the Javier family, the Tacluyan family, Lord, the Fernandez, Ramos, Quijano, Gita, Justo, Preda, Trinidad Alejo, Lord, the Los Angeles Jan, Amanyo, Gale, Kiding, Castro Tesi, Castro and Joman. Panginoong Diyos, dalangin namin ang bawat pamilya ng Diyos ngayong umaga ay magsaya
magdiwang sapagkat ang Diyos ay hindi nabuhay ngayon lamang. He's not dead. God is alive. God says, I am the resurrection. I am the life and the resurrection. Those who believe in me, though he shall live, die he shall live. Panginoon, maraming salamat po at pinagpapala namin ang araw nito hanggang sa buong maghapon, hanggang sa darating na mga araw ng pakikipagbaka. Kami ay nakipagbaka sa isang pakikipagbaga digmaan na natapos na at pinagwagian na ng aming Panginoong Kristo. Yes, Lord, we stand in your promise that in the book of John 16:33, Panginoon, in this world, you will have trouble. In this world, you will have devastation. In this world, you will have trials. But take heart, I already overcome the world. Panginoon, nagtagumpay ka na. Kaya kami ay isasama mo sa parada ng tagumpay. Because we are not loser. We are the overcomer, Panginoon. We give you all the praises. We give you all the glory, Lord God. We give you all the honor. And the glory belongs to you, God. Thank you, Lord God, because Jesus Christ is the answer of all our longings, of all our prayers. Lord, we thank you, Lord God. We give you all the praises, the glory, and honor belongs to you. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Good day and God bless. Hallelujah. Hindi ako inubo.